May posibilidad nga ba na ito si Brandon Ganuelas Roser ay makuha ng Magnolia Chicken Templados? Sabihin natin na medyo ambitious yan dahil itong si Brandon Roser ay isa doon sa mga top players na ginagamit ni Chot Reyes sa tropang 5G. Pero kung talagang seryoso ang Magnolia na makuha itong si Roser, pwede nilang i-offer itong si James Laput at isang first round draft pick bilang kapalit nito. Sa ngayon kasi, itong si Brandon Roser parang iyan ang nababagay na maging kapartner nitong si Xavier Lucero na kapipirma lamang ng panibagong 2-year contract para dito sa Magnolia Hotshots. Kaya kung sakasakali nga na ito si Brandon Roser mapunta dito sa Magnolia, ayan na magiging magandang tandem talaga nila. Siyempre alam naman natin na itong Magnolia ay seryoso na dito sa kanilang goal na mag-champion. Alam natin na iyon lang talaga ang hinahanap nila ngayon, hindi na sasapat yung maka-semis o maka-final sila, kailangan talaga ay championship na. So yung pagkuha kay Brandon Roser, magiging isa yan doon sa mga sabihin nating susi para ito ay maganap. Dahil para dito sa PBA, syempre, kinakailangan mo ng isang team na mayroong mga tall athletic players at syempre, yung ding mga physical players na pwedeng magpantay dito kay Junmar Fajardo. Dahil alam natin na yan talaga ang number 1 goal ng mga team sa PBA, pigilin si Fajardo, lalo na pagdating dito sa Philippine Cup. Kaya nga itong pagkuha kay Brandon Roser, isa yan doon sa mga magandang magagawa nitong si Coach L.A. Tenorio. Yung pag-trade para kay James Laput at sa isang first round draft pick, mukhang kinakailangan talaga yan dahil hindi biro yung magiging asking price nitong TNT tropang 5G. Kaya if ever nga nagawin yan ni L.A. Tenorio, masasabi natin na panalo pa rin sila sa trade na yan kahit ang ipamigay nila ay isang 6'10 center katulad ni Laput at isang first round draft pick. Dahil iba pa rin yung kalibre at yung laro na may bibigay nito si Brandon Roser. Samantala, kumpirmado na ang Titan Max ang magiging bagong team dito sa PBA. Ayon mismo dito, sa social media account ng mga players nila, pinapakita na nila yung bagong uniform. At dahil dito, excited na ang maraming fans kung ano ang maipapakitang performance nitong Titan Max. Dahil alam naman natin na itong Northport Batang Pier, may reputasyon talaga yan na palaging pinamimigay mga top players nila dito sa SMC. So ngayon ang tanong ay mas makabubuti kaya na itong Titan Max o Pure Blends ngayon ang may hawak na dito sa kanilang koponan. Itong Pure Blends, tandaan natin yan ang bumili dito sa Northport Batang Pier. Pero ang gagamitin daw nilang produkto dito sa PBA ay itong Titan Max. Kaya ibig niyan sabihin, magiging under scrutiny na naman sila dahil siyempre, ang unang ikokonsidera ng fans dyan kung ano ba talaga ang magiging laban nitong Titan Max. Dahil siyempre, alam naman natin na itong lineup ng Titan Max na na-inherit nila mula sa Northport ay malakas pa rin. Totoo, wala na dyan si William Navarro at si Xavier Lucero, pati na si JM Calma. Pero nandiyan naman si Calvin Abueva, si Gio Halalon, itong si Joshua Monzon, si Cade Flores. So okay pa rin yan. Kaya kinakailangan talaga na kung itong kanilang coach na si Jana Del Cardel ay ipakita kung ano ang may mako-contribute niya para maging mas competitive itong kanilang roster. Medyo maganda-ganda rin yung performance ng Northport dati sa ilalim ni Coach Bonitan, pero hindi nga lang sila nakaabot talaga sa finals. Kaya mukhang ganyan ngayon ang kinakailangan gawin nitong si Coach Jana Del Cardel. Mas maging maganda ang papakita dito sa Titan Max para naman papatunayan nila na sila talaga ay lalaban dito sa PBA at magiging isa sa mga top independent teams katulad nitong Rain or Shine, ang Phoenix at ang Converge Fiber XS na talaga naman nakikita natin na nagbi-build up at nagpapalakas ng roster.